Alam niyo mga kapatid, pwedeng sunugin ang Bible, but you cannot burn the message of the Bible. Yung Islam pilot, sinunog yung Bible sa airport, but they cannot burn the message of the Bible. Ako po'y paminsan-minsan nagbabasa sa, alam niyo ba na yung nurse, ng unang supreme leader ng Iran, Khomeini, may personal testimony. Siya ay nag-serve as a personal nurse, pero siya ay saved. Hindi wala lang siyang lakas kasi alam niya kung anong stand ng supreme leader na yun. Pero pinagpipray niya daw, ayon sa kanya, na yung si Khomeini, na yung tatay, ay makakilala kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. And his brother, I think eldest brother, ay nag-testify na siya ay saved. Walang nag-amen, ha, pumira. Dapat matuwa tayo pag mayroong nasasabi mga kaluluwang naliligtas. Akala imposible yun. Wala lang talaga silang lakas ng loob. See, mga Muslim na convert sa Christianity. Kaya, mga kapatid, the message of the Word of God is very powerful. Ang dapat nating makita, mga kapatid, what a privilege we have in the Philippines. Dito sa ating bansa, kahit 3 pang Bible ang dalhin mo sa church, walang magbabawal sa'yo. Doon tinatago nila. The very first time na ako'y magpunta ng Vietnam, hindi pa ganun kabukas, ay wala akong dalang Bible, pero ang Bible ko yun nasa iPad. Nag-Bible study ako sa hotel, about 16 Filipinos. Pero kasi noon ay mayroon tayong missionaryong tinutulungan doon. Pagpunta ko doon ay nasa second floor, may hagdan lang. Pagkatapos ay pag magsisimula ng service, inaalis yung hagdan. Kasi ang layo sa sa police station ay ang hospital. Kaya ang gusto kong makita natin mga kapatid, what a privilege we have. Ay dito kahit wala tayong tanghalian, kahit 3:00. Di ba? Tingnan natin ngayon. Ang maiiwan sigurado dito yung nag-amen. O yun ang unang aalis. Ay dito mga kapatid, pambira kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon. I've been in different countries, but the only country na nakita kong very open sa Bible ay ang Pilipinas. Kaya lang hindi natin pababayaan na ang salita ng Diyos ay tayo gamitin ng Panginoon sa iba't ibang bansa. Kausap ko kagabi yung ating preacher sa Israel. Please continue to pray for Israel. Opo. At hanggang ngayon hindi sila pinapayagan, walang school, walang bukas tindahan. Pero alam nyo, I believe that Israel is on God's side. Hindi yan pababayaan ng Panginoon sapagkat yung birthplace ng ating Panginoon. Kawala pa hong nanalo. I think, 1967, na yung 6 Days War, ilang bansang magkakatulong against Israel. Tinapos ng Israel in 6 days. Kaya ang Panginoon may pangako sa kanila. Kaya salamat sa Panginoon na dito sa atin meron tayong kalayaan, pero ang iba'y walang dalang Bible. Merong cellphone, pero walang dalang Bible. Nais ko pong buksan niyo po ang inyong Biblia sa Book of Nehemiah, chapter 2. Nehemiah, chapter 2. Basahin po natin ang verse 17 hanggang verse 20. Tayo po ay magsiting lahat bilang pagalang salita ng Diyos. Ito yung pinakamababang tao sa mundo. Nehemiah. Hindi nyo nakuha, okay lang. Pakitingnan nyo nga sa dictionary.
chapter 2, Nehemiah. Ezra, Nehemiah. Opo. Basahin po natin ang from verse 17 hanggang 20. Responsibly, I'm gonna read verse 17, you read verse 18. Nakuha nyo na po, give me a loud amen. Verse 17, then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word. So then they strengthened their hands for the good work. Verse 19, but when Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the servant, the Ammonite, and Geshem, the Arabian, heard it, they laughed us to scorn, and despised us, and said, what is these things that ye do? Will ye rebel against the king? Then answered I then, and said unto them, the God of heaven, he will prosper us, therefore his servant will arise and build. But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Tandaan po natin ang Old Testament kasaysayan sa Israel. At itong si Nehemiah po ay lingkod ng Panginoon. He was a great man, great builder for God. At tayo muna yung manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aming binasa. Patawad po sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ng mensaheng ito ay maunawaan po ng bawat isa, higit sa lahat sa ikaliligtas ng wala pa po sa inyo, at yun din po sa mga bawat mananampalataya. Kayo po ang higit nakakaalam ng individual na puso po namin. Kung ang puso namin ay right with God. Panginoon, dalangin po namin, help us to be corrected, help us to be humble, and help us to surrender ourselves. And I pray, O God, na ang pangalan niyo lang po ang siyang maitaas. At ayon po sa inyong salita, if I be lifted up, I will draw men unto me. Patawad po sa inyong mga kasalanan, i-bless niyo po ang lingkod niyong gagamitin sa inyong sarili, wala pong magagawa. Panginoon, empower me please, Holy Spirit of God, at hiniling po namin, Panginoon, magligtas po ng maraming kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Ang pamagat po ng mensahe po ngayong umaga ay the complete ingredients for a great revival. Ang kompletong ingredient. Alam niyo, pag kayo nagluluto, alam niyo kung anong masarap na ingredients para sumarap ang ating pagkain. Kaya ngayong umaga tayo po ay magluluto. Pag sinabing revival, i-revive mo nga ang taong yan. Ibig sabihin, magkaroon uli ng buhay. Sapagkat kahit na ikaw ay mananampalataya na, kahit na ikaw ay matagal ng mananampalataya, darating sa buhay mo na ikaw ay manghihina at manglulupaypay. Sa katunayan, kaya ang maraming mga Kristiyano napunta ng simbahan ng late, ay kasama doon ang panghihina. Kaya nga, alam niyo kung yan ay ugali na natin na pumunta sa simbahan na late, yan ay habitual na at ugali natin, God can change it when you get revived. Sapagkat nakalulungkot po yun mga kapatid. Sa opisina, wala kang record ng late. Yung anak mo sa school, walang record ng late. Pero sa church, walang record ng on time. Are you listening? Mga kapatid, I'm here not to attack you. I'm here to help you. I want to be help in your life. I'm concerned of your family. I'm concerned of your leadership. I'm concerned of what God wants you to do. Amen. So dito po, pagdating sa revival, itong text na binasa natin ay isa sa napakagandang passage about revival.
Sapagkat ang sabi ng Bible na binasa natin, the wall of Jerusalem, according to our text, was broken down. In Nehemiah chapter 1 and verse 3, ang sabi ng Bible, the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. So ang bansang Israel ay wala po siyang wall at wala tupok at ang kanilang gate ay giba. Kaya wala po silang protection. Wala po silang protection at ito po ay nagpapakita ng kanilang weakness o ng kahinaan. Kaya napakahirap sa isang bansa na wala pong tanggulan at walang panangga. Kailangan po nila, kaya sa chapter 2 ay maaari maglarawan po ito sa ating spiritual na aspeto ng ating buhay. Maaari po tayo maaari po yung ating broken, yung ating wall of prayer ay wala na. Naalala niyo ba nung bago pa lang ikaw yung tumanggap sa Panginoon? You are so aggressive to learn. Gusto ko matuto kung ano talaga yung panalangin. Sa Bible kasi ang panalangin, hindi po memorize. Kasi pag memorize, galing lang yan sa memory. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Kaya noong sa Old Testament, ang Diyos naglagay ng priest. At yung priest ang nagkukumpisal ng kasalanan ng bayan. Pero ngayon ay wala, hindi na po kailangan yun. Sapagkat mayroon na tayong high priest. Ang high priest natin ay ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, for there is one God and one mediator between God and man. And that is the Lord Jesus Christ. Kaya nga salamat sa Panginoon, today we have a direct access to talk to God. When you listen to the preaching of the Word of God, God is talking to you. But when you are praying to God, you are talking to Him. You are asking Him. You are asking His favor. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon. How is your prayer life? Nananalangin pa ba tayo bago kumain? Nananalangin pa ba tayo bago matulog? Ang iba kasi kung manalangin ay nakahiga na. Kaya ang haba ng prayer, kinabukasan ng amen. Ha? Maaaring, tandaan po natin, maaaring bagsak na talaga ang ating prayer life. The wall of our personal devotion. Wala na din. Alam niyo mga kapatid, pag nagbasa kayo ng Bible ng 4 chapters a day, you can read the Bible for the year. Tapos mo yan. Alala ko si Pastor Kevin Wynn, yung missionary sa Mexico. Sabi niya, pag Monday, umakyat siya sa bundok. Spend hour by himself. He spent 6 hours prayer. Sabi, he read the Bible 75 chapters a day. Kaya ito yung naglalarawan ng ating prayer life ay wala na rin mga kapatid. Bagsak na. Yung ating quiet time ay sobrang quiet na. Alahan na rin mga kapatid. Ha? So maaaring ang ating soul winning ay wala na rin. Yung ating service sa church ay off and on na rin. Yung ating giving ay unfaithful na rin, pawala na rin. Mga kapatid, maaari po na yung ating wall of testimony sa ating pamilya ay wala na rin. Pwedeng ibalik yan ng Panginoon, kaya nga kailangan natin ng revival. Tandaan po natin, tingnan niyo po, ang bansang itong Jerusalem, wala na po silang wall. Gibang-giba na. Isang bagsak guho at wasak na po mga kapatid. Pero ito'y muling tatayo through the leadership of Nehemiah. Kaya nga sabi ng Bible ang sabi ni Nehemiah sa chapter 2, verse 17, ay sabi niya po, sabi ni Nehemiah, he talked to the people and tell them about the condition, kung anong condition ng Jerusalem. Look at in verse 17, and then said I unto them, ye see the distress that we are in?
Yung nababalisa sila, nababahala sila, bakit wala silang protection? Alam niyo ba mga kapatid, yung ating prayer life ay protection sa atin ng Diyos? Are you listening? Yung ating faithfulness sa paglilingkod sa Panginoon, protection sa ating pamilya, protection sa ating mga anak, na yan sinasabi kong legacy na ating iiwanan sa kanila balang araw. Kaya tayong mga magulang, dapat we need to show it to our kids na ang simbahan na pinupuntahan natin ay tamang simbahan na nagtuturo walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito ay katotohanan. Huwag tayong magtanim sa kanilang isipan na ikaw ay nag-aalinlangan ng simbahan ito. And if you are not sold out sa church na ito, you can find a church. Kaya sabi doon sa verse 18, then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken unto me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for these good works. Tingnan niyo mga kapatid ang kalagayan. Gibang-giba. Pero nais ko pong ibigay sa inyo ang ilang ingredients for great revival. Number 1, the godly heart of the leader. The godly heart of the leader. Tingnan natin, ang tinutukoy po dito ay si Nehemiah. He was, alam niyo ba, bago siya, ang trabaho niya, he was the cupbearer of the king. Pag sinabing cupbearer, naglilingkod ka doon sa king, hindi iinom ng anumang inumin yung king kung hindi matitikman muna ni Nehemiah. Hindi kakain ng anumang pagkain. Pambira. Kung wala pa, kung yan ay buhay pa si Nehemiah, ang unang mag-a-apply, si Iman. Ha? Abay, pambira, akalain mo, ang kakainin mo, pagkain ng hari? Ang iinumin mo, inumin ng hari? Hindi niya yung titikman. Hindi kakainin ng hari. Yun ang kanyang trabaho, mga kapatid. Isang magandang posisyon. Siya ay may mataas na posisyon. Siya ay mayroong marangal na profession. At may masaganang possession. Mayaman siya. Parang nagtatrabaho siya sa Malacanang. Siguro ang pera niya mali-malita, hindi ko alam. No? Pero tandaan po natin, in spite of his position, of profession, and possession, still, mayroon po siyang puso at mayroon siyang pag-iisip para sa mga anak ng Diyos. Ay napakaganda niyan. That is a godly heart. Na kahit na siya'y mayaman na, kahit na siya'y marunong na, anumang alam niya, talagang andyan na sa kanya lahat. Hindi pa rin siya nagmamataas. Ang kanyang iniisip ay mga kaluluwa ng mga tao. Mga kapatid, pagdating sa gawain ng Diyos, hindi ito payabangan. Hindi ito pagalingan. Sapagkat ang pinagpapala ng Diyos ay may puso mapagpakumbaba. Kaya dito ating makita po ang isang bagay kay Nehemiah. Una, Nehemiah's inquiry. Meron siyang mga tanong. At ang kanyang tanong, sabi niya sa chapter 1, verse 1 and 2, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month of Chislev, in the 20th year, as I was with Shushan, the palace, that Hanani, one of my brethren, came, and he and a certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And verse 3, and they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in a great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And sa Nehemiah verse 4, ang sabi niya, it came to pass, when I heard these words, that I sat down
and wept and mourned certain days and fasted and prayed therefore the God of heaven. Tandaan po natin ang isang tao na may puso para sa Diyos ay hindi pwedeng mawalan ng pakialam sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, honestly, hindi po ako politician, hindi ako pro kung kanino, but I have a highly regard to President Trump. Alam niyo, every Friday, according to his testimony, every Friday, andun niya sa office niya, sa White House, at doon siya nagpipray and fasting. Every Friday. Eh kung mayaman at milyon at limpag-limpag na kayamanan, wala na, hindi niya na kailangan. But I thank God that He's concerned of His country. Yan ang mga leader na kailangan natin ngayon, mga kapatid. Godly leader. Kahit po sa ating bahay, sa ating tahanan, ang kailangan mga tatay ngayon ay godly. Kailangan mga nanay ay godly. If we want to produce godly children, the husband and wife must have a godly heart for Jesus. Yan po ang kailangan natin ngayon, mga kapatid. Nagkaroon siya ng katanungan. Tandaan po natin, dapat lahat ng totoong Kristiyano ay mayroong pagmamalasakit sa gawain. Are you listening? Huwag lang po tayo sisimba. Hindi pa tapos ang prayer. Siya nang nagunang nag-amin, uwi na. Hindi ho ganun. Ipakita naman natin sa tao tayo sincere sa ating ginagawa. Huwag natin kalilimutan. Wala tayo sa mall. Nasa simbahan tayo. This is the right time for us as brothers and sisters in Christ to have fellowship. Amen? Pagkakataon po ito, mga kapatid. Kaya, tingnan nyo, salamat sa Panginoon. Kahit na po mayroon tayong mga Kristiyanong nag-abroad, nangungumusta. Kumusta, pastor, ang gawain dyan sa atin? Yung iba nagugulat. Kasi nung pag-uwi lang nila, sakala sila nakipag-communicate. Ay, ang laki na pala ng gawain. Ay! Ha? Pero ang iba, walang pakialam. Mayroong Kristiyano na, pastor, pag-pray niyo ako, pag ako'y nakapag-abroad, yung pakialam, nag-abroad na rin. Magsasawa kayo sa padala. Sawang-sawa na nga ako eh. Kasi wala akong matanggap. Mga kapatid, ito si Nehemiah. Position, profession, possessions, andun na lahat. But still, he's concerned. Yung kanyang pagmamalasakit, ipinakita niya. Kaya tayo nagkaroon ng gawain sa Guam, mayroong isang pamilya na mayroong concern. Kaya tayo nagkaroon ng gawain sa bundok, mayroong concern. Kaya salamat sa Panginoon. Can you imagine, yung Ligaw Albay, mayroong 1,000 square meters na naghihintay property. Godly heart. Not only Nehemiah's inquiry, but makita natin dito, Nehemiah's initiative. Mayroon siyang initiative. Ang kanyang initiative is for the welfare of the people. Sabi doon sa verse 17, then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Meron siyang initiative. Kaya makita natin dito, a godly heart. Meron siyang his inquiry, his intention, and his initiative. So how can we say that Nehemiah, as a leader, has a godly heart? Number one, he cared for the people. He cared for the people. Mayroon siyang pagmamalasakit sa mga tao. Mga magulang,
tayo po, we need to be cared for the next generation. That's why we have children's department. That's why we have good news classes sa mga iba't ibang area. Kaya natuturo tayo sa school. Why? We care for the next generation. Kung ang mga leader ngayon ng ating bansa, mga kapatid, ay katulad ni Nehemiah, godly leader. Mayroon siyang godly heart. As a leader, tandaan po natin, magiging maayos. Are you listening? So, Nehemiah, he cared for the people. Tandaan po natin, ang nakakalungkot na kondisyon ng tao ay the people were in sin, suffering, and shame. But he cared. And then number 2, he cried for the people. Ano sabi nyo sa verse 4? And it came to pass when I heard these words, I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven. Umiyak si Nehemiah dahil siya ay mayroong malalim na pagmamalasakit para sa mga tao at sa gawain ng Panginoon. Tanong, kailan tayo umiyak? Sapagkat tayo ay concerned, tayo may pagmamalasakit at mahal natin ang gawain ng Panginoon. Ako po yung pastor na ako hindi iyakin, pero mayroong mga bagay na talagang hindi ko mapigil. I still remember doon po sa Taiwan, yung CBBC International Conference. Imposibleng mangyari yun. Imposible hong mangyari yun. Ako yung umiyak, gawa ng satuwa sa gawa ng Diyos. Alam niyo minsan mga kapatid, lalo mga lalaki, hindi tayo iyakin. Matuto tayong umiyak para sa gawain ng Diyos. Pag-pray natin, isa-isahin mo yung mga anak mo at mga apo mo. Kung ikaw meron ng apo, saan sila pupunta? Yes, ikaw sigurado na. But do you care for them? Lagi kong sinasabi na kung paanong kumplito ang pamilya dito sa lupa, dapat kumplito rin sa langit. Ako hindi ako napakaganda po, pag nasa simbahan ay magkakatabi ang pamilya. Pero ang mga teenager ayaw tumabi sa pamilya. Pag nasa simbahan, gusto lang tabi sila sa kainan. Pero sa simbahan, ayaw, doon sila sa itaas kasi doon nagkapag-usap-usap sila at nakakapag-text. Pag sinita ng usher, sila pa ang galit. Ay bakit pag sa kainan, hapag ng kainan, sama-sama? Bakit sa simbahan hindi magsama-sama? Ay pagkain din ito espiritual. He cried for the people. Umiyak siya. And not only, he cried for the people, but he confronted the people. Kinumpronta niya ang mga tao. Kaya pag tayo ay kinukumpronta, kinakausap, tinamaan ka ng mensahe, hindi ka pinapatamaan. Ibig sabihin niya, pag pastor ay kinausap ka about sa mga maling gawi, maling ugali, at kinukuri ka, nagmamalasakit yung pastor sa'yo. Ay hindi, iba pagka kinurek mo sa panggalit. Hindi mo dapat ganun. Si Nehemiah kinumpronta. Kaya pag ang pastor ay nagsasaway, ay hindi po yan magandang gawa, ay ang kalagayan mo, tandaan natin, ay nagpapakita lang na ang pastor may pagmamalasakit sa'yo. Kaya sabi ko sa mga ushers, ano sabi ko sa kanila? Tayo ay nandyan para makatulong. Para turuan. We want to be a help. Hindi tayo magkaaway. Huwag kang matakot sa pastor. Sa Diyos ka matakot.
Minsan kasi, ang tao takot makipagkumpronta. Alam niyo kung bakit? Hindi, takot makipagkumpronta, pero chichismis naman sa iba. Alam niyo, itong ipinapangako ko po sa inyo mga kapatid, sino mang miyembro dito na hindi ko kayang kausapin, magre-resign na akong pastor. Gagawin ko lang ang trabaho ko. Ginagawa ko na po yan dito sa San Pedro for 48 years. Kung hindi ka maniwala, sabi ko, kung hindi ka maniniwala, may kalayaan ka. Gawin mo yung gusto mo at balang araw makikita mo ang hinahanap mo. Bakit pag may sakit tayo, punta sa doktor, hindi mo naman kilala yung doktor? Nabalitaan mo lang na magaling. Ay, injection na kita. Sige po, Dok, ano mang gagawin nyo? Sige lang ho. Payag na payag ka. Basta lang gumaling ako, gano'n ka masigurado. O sige, testingin natin itong gamot na ito. Pag hindi ito nag-work sa'yo, next week balik ka, testingin naman natin yung isa. Testingin natin yung isa. Testingin natin yung isa. Tad-tad na yung injection mo. Pero ang salita ng Diyos, hindi testing. Sigurado to. Pag sinabi ng Panginoon, ikaw ay anak na ng Diyos, pag ikaw'y tumawag sa Kanya, sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So when you repent your sin and receive Him into your heart as your personal Savior, the Bible declares that your sins were forgiven and you have eternal life. Yan po yung salita ng Diyos. Sigurado po yan. Ang Diyos, pag nagresita, sigurado. Anong iriresita sa'yo? Ay, ako'y nanghihina sa pananampalataya. Anong resita ko sa'yo? Word of God. Ano pa? Prayer. Ano pa? Alam nyo, pag nagsusulwining, pagkatapos mabigyan ng, pagka nabigyan mo, Sir, bigyan na ng babasahin. Ako po si Pastor Red. Ikaw si Pedro. Peter, pwede bang ipanalangin kita? Sige po, tama-tama. Blessing. Sige, dito tayo sa tabi. Alam ka, mag-pray tayo. Pero bago tayo mag-pray, bago ako mag-pray, tatanungin kita muna, personal. Peter, dapat pangalan mo, di ba, Peter? Opo. Ako po si Pastor Ed. Ang tanong ko ito, what if we die right now? Tiyak mo na ba ang langit? Sabi niya, hindi pa ho. Pero gusto mo matiyak? Bago kita panalangin, sabihin ko muna sa iyo kung paano ko makatiyak. Right there. Wala pa hong 10 minutes, tumanggap na sa Panginoon. Tapos ipag-pray mo, tuwang-tuwa. Sino bang taong ayaw ipanalangin? Ayun ang mga atheists, hindi niwalang may Diyos, pero may Diyos. Yung kanilang pilosopiyang walang Diyos, nagpapatunay na mayroong Diyos. Paano mo nalaman na walang Diyos? Kasi may Diyos nga eh. So he confronted the people. And then, number 4, he confessed the sins of the people. In verse 6, chapter 1. Ano sabi ng Bible? Chapter 1 ng Nehemiah, verse 6. Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of the servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servant, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Mga kapatid, makinig lang po kayo. He confessed the sins of the people. That's a good sign of a good heart, a godly leader, a godly heart of the leader. Itong si Nehemiah. So he confessed the sins of the people. See? Alam niyo mga kapatid, ang godly heart ng leader, ipinagpipray ang mga tao. Kaya tingnan niyo po ang ginagawa natin dito. Gusto ko itong makita niyo mga kapatid. Nung ang miyembro ay iisa pa lang siguro hanggang 100 during the time, I can pray for them one by one. Pero ngayon, libo na po tayo. Kaya meron tayong area captains. Sa bawat area ay mayroong group leader. Tinuturuan po yan na ipag-pray ang lahat ng mga member sa area. Why? We are concerned. Godly heart of the leader. Yan ang kailangan. Yan ang kailangan. So,
Makita po natin the godly heart of the leader. Yan ang kailangan, mga kapatid. So, number 5, he challenged the people. He convinced the people and carried the people. He led his people. Kaya nga po, mamayang hapon, I'm going to touch about this. Saan kayo dinadala ng pastor nyo? Saan kayo nililid? Mga magulang, saan nyo nililid ang inyong mga anak? Some parents, they lead their kids for secular knowledge, for secular wisdom, for secular education. There's nothing wrong on that. But the Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That's the word of God. O tingnan niyo po, nasaan na yung mga anak niyo? Nasaan na po sila? Ang iba'y graduate ng academy, ang iba'y valedictorian, pero nasaan na po sila? Alam niyo mga kapatid, mga parents, huwag nating alisin ang attachment natin sa ating mga anak. Kahit na anuman sila, anuman kalagayan nila. They need to feel that you love and cared for them. He led his people. Hindi mo basta ang maging leader. Pag ikaw ay leader, lahat ng mga critics nasa iyo. Alam nyo, kung ako'y makikinig sa mga critics, backslider na po ako ngayon. But why do I need to listen to them? Hindi naman sila tumawag sa akin eh. Godly heart of the leader. That's the first ingredient. Hindi pa siyempre, masarap na ingredients. Pag ikaw'y kakain na yung mayroong medyo sili, ano, di ba? Woo! Bihira. Ha? Hot sauce. Masarap yun. Sa Bicol nga, ice cream with chili. Oo. Mayroong stage 1 to stage 5. Alam mo yung si J.B. Jackson, yung sa NBA, na naging preacher? Alam mo yun? Kinakain niya yung, kumuha ko talaga ng sariwang-sariwa na talagang wild pepper. Sabi, it will make you wild. Abay, hindi eh. Talagang kinain niya, buo. Ay sa Bicol, sa unang church na sinimula namin sa Kamalig, Albay, alam niyo ang pagkain doon? Kanin at sili. Sa kaliwa, sili. Subo ng kanin, sili. Kaya itong susunod na ito ay meron tong kaunting sili. Para masarap ang kainan natin. Amen? So, Nehemiah lead his people. At ang kagandahan, mga kapatid, ang mga leader ngayon ay saan natin dinadala ang mga tao? Some of the leader, they modernize their service. Kaya mayroong mga Baptist na mayroon ng mga drums. At yung mga kanta nila, wala ng songbook. Uwara ba? Ay, pambihira. Yan ang mahirap sa may patay mo muna yan kaya sasayawan na. Hallelujah! Pambihira. Tapos, tung, pambihira. Dati wala naman yan eh. Alam niyo kung bakit nakapasok sa simbahan? Kasi pinapasok, pinayagan. Igagaranti ako po sa inyo, walang pastor na makakatayo dito na hindi ko kilala. Ako po yung tatay niyo sa pananampalataya. Ang ipapakain ko po sa inyo, pure word of God. Ay ngayon, marami na nagpapakain. Calvinism, outer darkness, NIV, revised version ng Bible. Mga kapatid, 47 years, 48 years since we started, we have the same Bible, we have the same songbook, we have the same message, and we don't plan to change it. We need an old-fashioned, Bible-believing, soul-winning, mission-minded
Baptist Church. I said, number one ingredient, the godly heart of the leader. Number two, the good hand of the Lord. The good hand of the Lord. Ang mabuting kamay ng Diyos. Ang sabi doon sa verse 17, then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, let us build up the wall of Jerusalem, that we may be no more a reproach. And sabi ni Nehemiah, then I told them of the hand of my God, which was good upon me. See? The good hand of the Lord. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me. Bago niya binigay ang kamay ng Diyos na napakabuti, siya mayroong testimony, siyang kamay ng Diyos ay napakabuti sa akin. At yan yung Diyos, kamay ng Diyos ang aking ibibigay sa iyo. Mga kapatid, kung hindi gawa ng kamay ng Diyos, nasaan kaya tayo ngayon? Alam niyo, kung walang kamay ng Diyos sa buhay ko, patay na ako. Maaga akong nalipin ng bisyo. Alak, sigarilyo, barkada, gang. Kinaabagan lang ako ng Diyos. At tandaan niyo, kaya wala tayong ipagmamalaki. Mayroong mga Kristiyano, sobrang yabang pa rin eh. Proud. Next time magbi-preach ako, the killer's pride. Oh, dapat mawala yung pagmamalaki natin. Huwag mong kalilimutan, gano'n ka naman kayaman. Pag alis mo dito, wala kang bit-bit na kahit na ano. Kahit na lalaki ka, may manicure yung kamay, hindi mo na ba dadalhin sa langit? Tandaan po natin mga kapatid, if it is not for the good hand of the Lord, nasaan na tayo? Nagagamit ka ng gawain ng Panginoon, hindi dahilin sa magaling ka, kundi gawa ng kamay ng Diyos sa buhay mo. Si Nehemiah ay nagpatutuo ng kabutihan sa Diyos, ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Bilang Kristiyano, dapat tayo i-testify natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi yung ating reklamo, hindi yung hinaing ang naririnig mula sa mga bibig natin, kundi tandaan natin, mga kapatid, ay yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Yun ang dapat na makita natin. So what can we say about the good hand of God? Number one, it is a powerful hand. Makapangyarihan ang Diyos, ang kamay ng Diyos. Natandaan po natin na ito ay dapat maranasan ng bawat isa sa atin. Can you imagine? Katatawid lang natin ng 2025, ngayon 2026 na. Na siguro, mayroong mga Kristiyano na sabi, kaya pa kaya natin hanggang 2026. Pero tingnan nyo, gawa ng kamay ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kayang-kaya po, tandaan po natin, ang paglago ng simbahan ay hindi po dahilan sa galing ng pastor o sa galing ng mga manggagawa. Ang nagpapalago ng gawain ng Diyos ay ang Panginoon. Sapagkat sabi niya, upon this rock I will build my church. It was started with 12 apostles, then 120, then 3,000, then 4,000, then 5,000, then multitude, then multiply, then multitude, then multiply. Ang Diyos ang nagpapalago. Hindi yung pastor. Ang Diyos ang nagpapalago niyan. Amen? So it is a powerful hand. Not only a powerful hand, but it is a providing hand. It is a providing hand. Sabi ni Moses sa Numbers chapter 11 verse 23, and the Lord said unto Moses, is the Lord's hand waxed short? Tandaan natin, sabi sa Isaiah 59 verse 1, ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para abutin ang iyong pangangailangan. Amen? He can provide all of our needs. Sabi ng Bible, sa Proverbs,
ang mata ng Diyos ay nasa bawat dako. Hindi humukhang pinya ang Diyos. Ibig sabihin, alam niya lahat, kita niya yan lahat. Oh, habang nagpipirsa ang pastor, nagtitext-text ka dyan, kita yan ang Panginoon. O, inaantok ka na naman, pabira. Ha? Kita ng Panginoon yan. Huwag natin kalilimutan niya, mga kapatid. Ha? Kaya, blessing, mga kapatid. And then, not only providing hand, but it is a protecting hand. Pinoprotektahan niya tayo. Di ba? O, pag natutulog ka, sino nagbabantay sa'yo? Sige nga. Wala naman ako nakita natutulog. Walang ganun. Bakit yan? Natutulog yan eh. Hindi pwede yun. Humihilik ka pa, pero binabantayan ka ng Diyos. Diba? Yung ikaw'y makatulog, siyempre, ay katulad yung sinong mga kasing edadang ko dito? Sino yung mga 51? 20 years ago. Ha? Mahirap nang kumuha ng tulog. Kaya kung makatulog ka, blessing ng Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos, binibigyan ako ng tulog ng 6 hours, minsan 7 hours, minsan no hours. Ay, salamat sa Panginoon. Tulog ka nga. Wala kang kamalay-malay doon. Pero ginigising ka ng Panginoon. Di ba yung blessing na yun? Oh, wag dito sa church, ha? Wag ka matutulog dito. Gigisingin ka ng mga ushers pag nakita. Hindi ang Panginoon magigising sa'yo. Ang mga ushers. Ha? Protecting hand. Tingnan nyo, hanggang ngayon buhay pa tayo. Ay sabi ng Bible, nung panahon ni Adan, at saka panahon ni Adan, ay ang buhay ng tao, 900 years. 930 years old, namatay si Adan. Si Noah, 900 years. See? Pagkatapos, kasi noon, ang ganda pa. Tingnan mo, nung nilalang ng Diyos ang Garden of Eden, walang kasalanan pa nun. Kaya ang ganda-ganda. Oh, nung magkasala, nahulog sa kasalanan, inalis sila dun. So, may pinakamatandang tao, si Methuselah, 969 years. Pero from Noah, bumaba. Saan nakapunta? Kay Moses, 120 years old. Diba? Namatay si Moses, 120 years old. Pagkatapos sa Psalms chapter 90, ano nakalagay doon? 70. Every score is 20, plus 10, 70. At kung maayos ang buhay mo, 80. Ibig sabihin, pag sumubrang edad mo ng 70, ay blessing, bonus na ng Diyos ang iba. See? Pero bakit umiksi ng umiksi? Because of sin. Dahilan ng kasalanan. Alam nyo, yung Guam Island, pero pambihira, matindi talaga. Yung mga kasuutan nila. Grabe. Kaya, salamat sa Panginoon. Protecting hand. And summarize this, mga kapatid, it is a proven hand. Ang kamay ng Diyos ay proven hand. Subok na natin ang kamay ng Panginoon. Naranasan po yan ni Moses to cross the Red Sea. Kamay ng Diyos ang tumulong sa kanila. Naranasan po yan ni David against the giants. Because of God's hand. Tandaan po natin, mga kapatid, if not for the good hand of the Lord, nasaan na tayo? Nasaan na ako? Nasaan na ikaw ngayon? Kaya tandaan natin, yun ang pangalawang ingredients. Para mas sumarap, ito na ang huli. No. May 5 sili dito. Okay. So, I said number 1, for complete ingredients for great revival, number 1 is what? Godly heart of the leader. Number 2? The good hand of the Lord. And number 3, the great harmony of the Lord's people. The great harmony of the Lord's people. Look at in verse 18, chapter 2. And they said, let us rise up
and build. So they strengthened their hands for this good work. Hindi sinabi dyan ni Nehemiah, and I rise up and build. No. Sa totoo lang, mga kapatid, yung mga ginagawa ng simbahan na ito, hindi ko ito kaya mag-isa. Nagpapasalamat ako sa mga katulong sa gawain ng Diyos. Salamat sa aking pamilya na hindi sila nagre-reklamo. Simula na sila ay maliliit, palagi akong wala. Hindi naman po ako nagwawala. Pero I've been in a place where I can serve God. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa mga Sunday school teachers. Salamat sa mga choir members, sa orchestra, sa mga sa musicians. Salamat sa mga ushers at salamat sa mga maintenance. Kausapin mo pa yan. We need to make our place clean. May isang pumunta dito, pastor, nung gumamit ng CR doon sa may admin, ano sabi niya? I've been in many places in Philippines, in churches. But this is the first time I see a clean restroom. Sabi ko sa mga nagmi-maintain, sabi ko, that's a good comment. Harmony of the Lord's people. Mahalaga po yung harmony. Dapat hindi tayo nag-aaway-away. Amen? Kaya alam ko bakit nag-aaway-away ang iba. Ang iba kasi nagpapautang. At yun ang mga nangungutang, hindi nagbabayad. Sabi ko, Pilipino utang yan eh. Ha? Kaya nag-aaway-away. Hindi tayo dapat mag-away-away. Ang makita sa atin ay unity. Unity is healthy. Amen? Hindi dapat nag-aaway-away, hindi dapat nagrereklamo, hindi ito pagalingan, hindi ito payabangan, hindi ito pasikatan, at hindi ito pataasan ng offering. Amen? Dapat meron tayong harmony. Mga kapatid, dapat tayo ay nagkakaisa. Napakahalaga na maunawaan ng bawat isa at ma-realize natin na ang pagkakaisa sa ministry ay napakahalaga sa gawain ng Panginoon. Sinong pwede magtayo ng 5,000 seat auditorium dito mag-isa? Wala. Pero kung tayo magsasama-sama, ini-encourage ko ang lahat ng mga outreaches natin na sila ay magkaroon ng bahagi, it can be done. Sabi nyo ng isang pang Bible student, nag-preach, it can be do. Kaya po yan. Hindi natin kaya, pero kaya ng Panginoon. Dapat mayroong harmony, mga kapatid. Tandaan natin, wala tayong kaaway. Ang kaaway ng gawain ng Panginoon, mga kapatid, ang kaaway ng Kristyanismo at ng gawain ng Diyos ay hindi Kristiyano. Akalain mo yan, isang simbahan, hindi kayo nagbabatian? Ha? Pagkatapos ay pag nakatingin sa'yo, ha? Bakit? Hindi ka nagbabayad eh. Hindi ka naman sinisingil, pero guilty ka. Bakit? Nangako ka kasi. Oh, Pastor, wala namang binigay sa kanya saktong panahon eh. Kaya babayaran. Sabar, rapture na siguro. Ha? Kaya nagsasamaan ng loob. Wala tayong kaaway dito. Lalo, pastor mo, hindi kita kaaway. Kaaway ba kita? Pinapanalangin pa nga kita eh. Anak ka ng Diyos, pag-away mo anak ng Diyos. Isa lang ang kalaban ng Diyos. Ang kaaway ng gawain ng Diyos at kaaway ng Kristyanismo, ang dyablo. Ay kung sinisiraan mo ang pastor, sinisiraan mo yung iba, apoy magsisilo sa iyo ang dyablo. Inaagawan mo siya ng trabaho. Baka sabi ng dyablo, apoy, mas magaling kaya yata kaysa sa akin, ha? Ha? Oh, katulad niyan, kay mga ladies, kung nakita niyo, pugi, ito ang kalooban ng Panginoon. Unsaved yun. Oh, pagka ang tingin mo sa unsaved ay pugi,
ang puso mo, ang mata mo, mata ng sanlibutan. Kasi sa sanlibutan, papugian at pagandahan. Ay, dito, kalooban ng Panginoon, ganda-ganda naman ito. Ito ang liligawan ko. Ay, hindi mo alam eh. Pag naghila mo siya, wala na. Di ba? Siyempre, nagpapahid niya ng pantakip sa kapangitan. Pagtingin mo ay maganda, ay mata ng sanlibutan. At ikaw naman babae, ay pugi. Mata yan ng sanlibutan. Karnal yan. Yan ang mata ng karnal. Ay, sabi niya, Pastor, lahat ng niligawan ko, lahat ng sinabihan ko, ang sabi sa akin, ay pangit daw ako. Ay wala, bayaan mo na sila. Sila lahat ang karnal. Ikaw na lang yung spiritual. Ha? Huwag tayong alam niyo kapatid, yung sabihan lang, sinisiraan. Sinong sira? Akalain mo, kaya mong siraan ang lingkod ng Diyos? Aba, hindi maganda yun. Are you listening? Alam niyo ba yung kwento niyan dito sa chapter 2, verse 19? But when Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the servant, the Ammonite, and Geshem, the Arabian, heard it, that laughed us as to scorn us, to despise us, and said, What is this thing that ye do? Will ye rebel against the king? Ha! Itong tatlong ito, si Tobiah, si Sanballat, may balat yun eh. Saka si Geshem, yan ho ay hindi magkakasundo. Magkakaaway ang mga yan. Ay dahilan sa nakita si Nehemiah, nagkasama-sama sila, nagkasundo sila, lalabanan si Nehemiah. Akala mo yan? Di ba ganun din yan minsan sa mga Kristiyano daw? Dati hindi nagbabatian, nagbati-bati sila. At naghingahan ng bad breath. Ha? Pagchichismisan yung isang tao. Mga kapatid, sabi nakalagay sa Bible, they love one another. At saka, pagkaya, yung naglilingkod sa Diyos, ay sisiraan mo, ikaw ang mag-aanin yan. Ay, halimbawa, hanapin sa'yo, ay nasaan yung mga pamilya mo? Nasaan yung anak mo? Alam yung pinakamaganda mga kapatid? Kung may nakikita kayong pangit, pag-pray nyo na lang. Kung para sa'yo pangit, dadalangin ko po na maaaring kapatid na ito'y naliligaw ng landas. Ituro nyo po sa kanya ang Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pag-pray mo na lang, pagpapalain ka pa ng Panginoon. Mga kapatid, ang kaaway ng gawain ng Diyos ay ang dyablo. Huwag mo siyang tulungan. If you are not on the Lord's side, you will never win. You are on the losing side. Kaya ang kaaway natin, hindi yung mga umalis. Ang kaaway natin, hindi yung mga naninira. Ang kaaway natin, ang dyablo. Kaya tandaan po natin, ito ang mga different approaches ng kaaway. Number 1, disturbing accusation. Ina-accuse nila si Nehemiah. What is this thing that you do? Will you rebel me? Will you rebel against the king? Ay magtatayo nga the wall of Jerusalem. Rebelde ba yun? Samantalang ipinisinta pa siya ng king. Kaya ano sabi ng Bible? Kung yan po mga kapatid, kung accusation lang yan, pabayaan mo na. Na sabi nga ng Bible doon sa Exodus 14:14, The Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Kaya kung accusation yan, pumanatag ka. At peace ka. Pero pag hindi, pagkatotoong accusation, isettle mo. Are you listening? So it is disturbing accusation. Number 2, it is a discouraging attacks.
Alam niyo yung pag mayroon kang problema, inaatake ka nila, nakaka-discourage yun. Trabaho yan, Nino. Tingnan niyo sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Kala mo yan? Tatakutin ka ng kaaway, pahihinain ang loob mo. Pero just stay, do the will of God, and God will bless you. Amen? Pambihira, grabe talaga yan. Grabe talaga yung jablo. Ang intention ng kaaway ay pahinain ang loob natin at ipaisip sa atin na hindi natin kaya. Katulad niyan, saan kayo kukuha ng pera? Saan kayo kukuha ng pera? Nung doon sa San Luis, in-encourage ko yung mga tao, Pastor, saan tayo kukuha ng pera? Sa Panginoon. He is the source of all blessing. Sa ating sarili, hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. Amen? Kaya niya nga lalangin ng buong isang libutan. Ano sabi ng Bible? The earth is mine, the gold is mine, saith the Lord of hosts. Hindi sa kanya tayo hihingi. Ang sabi ng Bible, seek and ye shall find, ask and it shall be given unto you. Amen? Knock and it shall be open. Bubuksan ng Panginoon. Amen? And then, number 3, it is a deceiving approach. Deceiving approach. Isa sa mga pinakadelikadong atake ni Satanas ay yung deception. Pandaraya. Pandaraya. Kaya marami mga Kristiyano, lalo mga babae, nadadaya. Pagpugi, unbeliever, admitted. Iniimbita kita sa church, pastor, nag-church na siya. Pastor, magpapabaptize na. Ano sabi ng pastor? Praise the Lord. Alam nga namang kontrahin mo yan. Sabi ko, obserbahan mo. Opo. At saka, nagbabasa na daw siya ng Bible. May Bible na daw siya. Amen. Pastor, pwede na ba kaming ikasal? Sabi ko, ilang verses na kayo nabasa nun? Baka Bible lang, yung word na Bible, B-I-B-L-E. Alam nyo, magpapakabait yan kasi interesado sa'yo. Bakit sa iba hindi mabait? Sa'yo lang, kasi may interest sa'yo. Pagka yun ay kasal, nagsama na, naikasal na, at nagsama na sila, diyan na talaga yan, lalabas ang tunay na sungay. Suway. Oo. Tama daw, tama. Siguro naranasan na, ha? So, mga kapatid, lahat ng approach ng kaaway, ginamit kay Nehemiah, pero ganda-ganda ng prinsipyo ni Nehemiah. Kalay mo nagtatayo siya, tapos nandun sa itaas, sabi nung tatlo ni Sanballat, Tobiah, Geshem, halika, baba ka dito, come down. Let's go to the church. Doon sa Purok Ono. May uno pa eh. Ano sabi? Ang ganda ng prinsipyo niya. I cannot come down. I'm doing a great work for God. Ngayon, yun ang magandang sagot. Amen? So, belt with the wall. Palibasa, hindi niya pinansin yung hamon sa kanya. Hindi naman ang ibig sabihin, pag hindi ka pumatol, ay duwag ka na. No. Ayaw natin ng away. Tayo busy sa gawain ng Diyos. Kaya pakikipagdebate, nung po ako nasa Bible College, ang hanap ko laging kadebate. Pero ngayon, no? Hindi na. Kamuntik-muntik ka na po ako lagi. Pero, ngayon, hindi na. Wala kang makukuha sa debate. Mananalo ka pero hindi mo mawiwin ang kaluluwa sa Panginoon. Kaya, sabi niya, I cannot come down. Why should the work cease? While I live it and come down to you. So, because their leader ay ganyan po siya, ang sabi ni Nehemiah, sa chapter 4, verse 6, so built with the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind
to work. Had a mind to work. Kaya ang nakita natin dito ay great harmony. May pagkakaisa. Alam niyo mga kapatid, kung tayo magkakaisa na mag-soul-winning, marami tayong madadalang kaluluwa sa Panginoon. Huwag mong sabihin, ang laki na ng abinigay ko sa gawain ng Panginoon. God bless you. Pero hindi yan substitute sa soul winning. Giving is different from soul winning. Amen? Pastor, laki na ng sacrifice ko sa mission. Mission is another thing for soul winning. See, because soul winning is the main thing. Yan ang purpose dito, mga kapatid. Kaya nung magsimula ang gawain dito, first Sunday ay 42. But you look at kung anong ginawa ng Diyos. Why? Because we focus on the main thing. The main thing is the main thing. Let the main thing, and that is soul winning. Gaano ka man sabihin mong ka-spiritual kung hindi ka involved sa soul winning? Malungkot ang buhay mo. So what can we see in this great harmony? Number one, great harmony and building together. Great harmony. They were challenged, let us build. Sila ho'y nagkaisa to build together. Number two, great harmony and battling together. Pakikipaglaban. Hawak nila ang isang kamay ay sword, hawak nila sa isang kamay ay pangbungkal ng lupa. So, sa laban, magkasama. Walang iwanan. Tamo yung mga nang iwan, nasaan na sila ngayon? Nasaan na sila? Yun, sama-sama na, lahat ng mga nag-alis. Mga kapatid, God's design never changes. God's motive never changes. Kaya ito lagi yung sinasabi sa mga pastor, don't change the doctrine and don't change the purpose. What is the purpose of the doctrine of salvation? To get people saved. What is the doctrine of the church? It is local church. We need to bring people in the church, getting people saved. See, wag natin papalitan yung katuruan, o wag natin papalitan. Alam niyo, sasabihin, Pastor, nagsusulwining naman ako. Sa pamilya ko, kami-kami. Hindi po ganun ang design ng Diyos. Church. Ang command ng Panginoon, go and preach the gospel. Saan yan command? Hindi sa bawat pamilya. Sa church. Kaya dapat naka-attach ka sa church. Kasi ang sabi sa Ephesians 3:21, glory unto the church. Hindi sa family mo. Sa church lagi. Yan ang nakalagay sa Bible. So, great harmony in battling together. And then, tandaan po natin, they are ready to work. Sila po, handa silang magtrabaho at sila po ay handang harapin kung sino man ang kaaway o aaway sa kanila. And then, the last is great harmony in binding together. Walang bitawan, walang iwanan. Ang magandang illustration, anong kausapin ng Panginoon, si Gideon. Si Gideon, ang kalaban niya ay marami, mga Midianites. Ang mga tauhan niya, 32,000. Siguro sabi ni Gideon, okay, let's attack them. Sabi ng Panginoon, Gideon, wait. Ang dami yan, hindi yan sa paramihan, kasama mo. Magbawas ka. Ano sasabihin? Anong unang alok sa kanila? Lahat ng mga duwag, uwi! Hindi pwede sa labanan ng duwag. Uwi! Alam niyo kung ilan ang umuwi? 22,000 out of 32. Siguro sabi niyo, sayang naman, nawala sila. Ano mo naman sila kung hindi mo pakinabangan? Pampasikip lang yan sa simbahan. Ang purpose ng Panginoon, makinabangan tayo sa gawain ng Diyos. So, ilan ang naiwan? 10,000. Okay. Sabi niya, alis na tayo, laban tayo. Sabi ng Panginoon, wait Gideon. Bakit po, Panginoon? Okay, dalhin mo sila doon sa ilog. Sino mang uminom na katulad ng pag-inom ng aso, huwag mo silang isama. Paano uminom ng aso sa ilog? Di ba? Kaganyan. Kaganyan. Itulak ka lang, tapos ka na. Tama? Ang inom ng sundalo,
hawak ang baril at kumukuha ng tubig at umiinom. Yan ang sundalo. Pero ilan ang uminom na katulad ng aso? 9,700. Ilan ang naiwan? 300. Gideon, hindi paramihan, kundi yung may harmony at committed. They won the battle. Kaya tayo mga kapatid, lalo na tayo, we're more than 300. Dapat tayo magkaisa lahat para mabilis ang paglago ng gawain. Are you listening? Kaya sabi ng Bible sa Nehemiah 6:15, so the wall was finished and the 20th and 5th day of the month Elul in 52 days. 52 days natapos nila. They were able to rebuild the wall. Why? Because of the godly heart of the leader, because of the good hand of the Lord, and the great harmony of the Lord's people. Tandaan po natin, this is the complete ingredients for great revival. Mga kapatid, ikaw ang nakakaalam sa kang Panginoon. It's between you and God. Kung kayo po'y bisita namin, hindi mo patiyak ang langit. Walang ibang katiyakan sa langit kundi ang Panginoon. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid,